pagpapala rin po ito. At nawa ay maging ilaw at maging asin din po ito sa mga makikinig. Maraming salamat din po. Nawa ay pagpalain mo po ang gabing ito, lalo tigit sa amin pong pagbubulay ng iyong mga salita. Binabalik na po namin ng mataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lang po ng pong Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa kapatid na nanalangin. At ngayon po ay tayo po ay magkakaroon po ng pagpapatuloy sa pag-aaral po sa mga sulat po ni Pablo. At ibibigay ko na po sa ating pong tagapagturo kay Brother Wilson po. Magandang gabi sa atin mga kapatid. Malinaw ba ang dating ng ating audio? Malinaw po, Brother Wilson. Okay, salamat mga kapatid. Medyo may problema kasi yung laptop na ginagamit ko. Pero katulad po ng nasabi ng kapatid na Anthony, ay ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa mga epistles ni Paul. At tayo po ay nasa aklat na ng Kolosas. Ang aklat po ng Kolosas ay mayroong 4 na chapter. At sa mga nag-aaral po sa Bible ay in-outline po nila ito sa 3. Yung chapter 1 po ay tungkol sa supremacy of Christ, or yung iba ay ginamit yung the preeminence of Christ, yung kasukdulan ng kanyang katayuan. No? At yung second naman po, yung chapter 2 ay about sa rooted in Christ, kung paano po ay tayo po ay mag-ugat sa Panginoon. At ang chapter 3 and 4 po, ito ay may kinalaman sa living as follower of Jesus Christ. Although marami pa po yung mga iba-ibang overview at sabihin natin na mga pagbubuod sa 4 na kabanata ng aklat ng Kolosas. Pero nais ko rin tignan natin ngayong gabi bilang ating introduction ay walang iba kundi yung dito sa Kolosas mismo. Sa Colossians, dito po sa chapter 1, at babasahin ko po yung 1 to 3. Sabi po rito, si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at ang kapatid nating si Timoteo, sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Kolosas, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. At papasalamat kami sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin. Tayo po ay saglit na manalangin at patuloy po tayong humingi ng patnubay at gabay sa ating Panginoon. Ama, salamat po sa gabing ito. Bagamat kami po ay magkakahiwalay, kami po ay pinagbubuklod mo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na sumasa amin lahat, na siyang inaasahan namin na magbibigay ng liwanag sa aming mga puso, sa aming mga kaisipan, mula sa iyong mga salita, upang ang iyong mga salita ay tunay na matanim sa aming puso't kaisipan, at maging bahagi ng aming pamumuhay bilang mga anak mo. Lalong-lalo na po ang aming pamumuhay sa loob at labas ng iyo pong iglesia.
Pagpalain mo po, O Diyos, ang gabing ito. Pagpalain mo po ang mga kapatiran. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Sa gabing ito ay mahalaga na bago tayo pumalawig sa pag-aaral sa aklat ng Kolosas, napakahalaga na matunghayan natin yung pinagmulan ng sulat, kung kanino isinulat, kung kailan ito sinulat, at bakit ito isinulat. Sapagkat napakahalaga na makita natin ang mga bagay na yan. At dito sa mga ilang talata na binasa natin, mabibigyan din ng kasagutan yung ating mga katanungan. Mahalaga ang tatlong bagay na gusto kong unang tatalakayin natin. Una, si Pablo at yung kanyang pagiging apostol. Napakahalaga nito. Lalong-lalo na sa sulat niya sa Kolosas. Sapagkat alam naman natin na hindi pa nakitang mukhaan ni Apostol Pablo ang mga taga-Kolosas ayon dito sa chapter 2. Sabi niya, verse 1, sapagkat ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo at na nga sa Laodicea at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman. Never na-meet ni Paul ang mga believer sa Colossus. At mamaya sa ating pag-aaral, nakikita natin kung paano si Apostol Pablo ay nagkaroon ng koneksyon sa mga taga-Colossus. At makikita rin natin dito ang ilang mga napakahalagang tuntunin sa pagpapasimula ng isang local church at lalo tigit din kung paano ito lalago bilang isang kalipunan ng mga mananampalataya. Una, gusto kong tignan muna natin si Pablo. Mahalaga na makilala ng lubos si Apostol Pablo. Mayroong mga short biography si Paul na makikita tayo mula sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 22, verse 3. Bilang ating introduction, gusto kong tignan muna natin ang ilang mga pagkakilanlan. Although alam ko, ang marami sa atin na nag-aaral sa Bible ay marami na siyang masasabi tungkol kay Pablo. Pero dahil nga siya ay hindi pa nakitang mukhaan ng mga taga Colossus, mahalaga rin na siya'y makilala. Kaya inuna niya ang kanyang pangalan, no? Si Pablo, sabi niya. Paul, an apostles. At dito sa chapter 22, verse 3 ng Aklat ng Mga Gawa, at yan, tinutulungan tayo ni kapatid na Renmark, ang sabi po ni Pablo bilang mga short biography o pagkakakilanlan kay Apostol Pablo, maliwanag na si Pablo ay isang Hudyo. Ang sabi niya, ako'y Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia. Datapwat pinapag-aral sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel na tinuruan alinsunod sa maigpit na kaparaanan ng kautusan ng ating mga magulang. Palibas ay masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon. Dito sa maikling biography ni Pablo, makikita natin na si Apostol Pablo bukod sa pagiging Hudyo na tinatawag nating chosen people, makikita natin ang kanyang background
sa kanyang education at itong kanyang si Gamaliel, no, na kanyang guro dito sa Gawa chapter 22, no, na ating binasa dito sa verse 3, ay masasabi nating isang guro na kapitag-pitagan. Kasi sa Gawa chapter 5 verse 34, bilang pagkakakilanlan at masasabi natin na educational background ni Apostol Pablo, ang sabi rito sa 5 verse 34, datapwat nagtindig sa Sanhedrin ang isang Pariseo na nagngangalang Gamaliel, doktor sa kautusan, na pinapupurihan ng buong bayan at nag-utos na ilabas na sandali ang mga tao. Ito ang panahon na nagsimula na ang mga pag-uusig sa mga Kristiyano. At kino-question ang pananampalatayang Kristiyano. At dito ay makikita natin na si Gamaliel ay isang mahusay, pagka sinabing doctorate, eksperto sa kautusan. No, yung 5 books of Moses. Siya ang kanyang naging guro, o si Gamaliel ay naging disipulo niya, si Apostol Pablo. Kung saan si Apostol Pablo, ayon nga dito sa binasa natin kanina sa Acts chapter 22, verse 3, kumbaga ay inidolize niya si Gamaliel sapagkat siya rin ay, ang ayon dito, sabi, tinuruan alinsunod sa maigpit na kaparaanan ng kautusan na ating mga magulang palibas ay masikap tungkol sa Diyos na gaya ninyong lahat ngayon. Kasi sa Pilipos, yung nagdaang pinag-aralan natin, sa Pilipos 3, 4-7, si Paul ay hindi lang acknowledge yung kanyang natutunan kay Gamaliel. Paul, it is put into practice, no? Bagamat maling sabihin natin na mga doktrina, ito hindi ayon sa pananampalataya. Ang sabi kasi dito sa Pilipos 3, 4-7, sabi niya, bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Ang tinutukoy niya yung kanyang background, yung kanyang edukasyon, yung kanyang kalagayan, yung kanyang pagiging silos sa Judaism. Sabi niya, na tinuli ng 8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, Hebreo sa mga Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo. Ibig sabihin, mahigpit na tagasunod ng kautusan. Sabi niya, tungkol sa pagsisikap ay nag-usig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Verse 7, gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Maliwanag dito sa ating pag-aaral na itong si Pablo, si Apostol Pablo, na isang reliyoso,
na isang mayroong mataas na antas ng edukasyon sa larangan ng theology, through the scripture. Subalit, ang lahat ng ito, maliwanag na ito ay hindi ang kailangan para matamo ang tunay na kaligtasan. Sapagkat alam naman natin na si Pablo, dala-dala ang karapatan na usigi ng iglesia sa daan ng Damasco, ay doon niya nakilala ang Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Yung kanyang conversion. Before siya ay persecutor, and then bandang huli siya ay naging preacher ng gospel. Sabi nga ng isang sumulat, from sinners to saints. At yan ang kalagayan ni Pablo. In spite na siya ay very religious, nakita niya na hindi yun ang paraan ng Diyos. Kundi ang paraan ng Diyos ay ang pananampalataya sa ating Panginoon. Ganon din ang makikita natin sa Galatia chapter 1 verse 14 to 16. Ang sabi roon, ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang, sa aking mga kababayan. Palibhasa ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Yung tradition, no? Ang sabi rito, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pasatya ng aking ina, ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Naihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hentil. Pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. At ito ang napakaliwanag na isang katotohanan kay Apostol Pablo ay ang kanyang pagiging ligtas, ang kanyang pagkaligtas. Ito'y hindi nakabatay doon sa kanyang theological background, kundi ito'y nakabatay sa pananampalataya sa ating Panginoon at yung kanyang pagkatawag. Very important yon. Kaya nga dito sa chapter 1 ng Colossus, ang sabi ni Pablo, si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Sapagkat ang pagtawag na tinutukoy niya ay hindi lamang ang pangangaral ng ebanghelyo sa mga hentil, kundi ang kanyang pagiging apostol. Napakahalaga rin na makita itong katotohanan ito. Sabi nga sa 1 Corinthians 15, 7-9, yung pagiging apostleship ni Paul, ang sabi rito, sabi niya, saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol at saka huli-hulian, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Yung tinutukoy niya, yung sa daan ng Damasco. Sapagkat doon sa daan ng Damasco, tinanong niya, sino po kayo, Panginoon? Sabi niya, ako si Jesus. Yung resurrected Christ ay nagpakita sa kanya. Sabi dito sa verse 9, ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Yung kanyang calling as an apostleship is very important. Kasi po, yung authority na gusto niya pong ipaabot dito sa mga taong hindi nakakita sa kanya. Yung kanyang pagka-apostol.
yung apostleship. Kasi napakahalaga po nun. Bagamat ang mga unang alagad, yung tinatawag natin, sila yung mga unang tinawag ng Panginoon, no? Sa Mark chapter 3, verse 13 to 14. Hindi po kasama. Ito po ay noong nabubuhay pa ang Panginoon. Bago po ang Panginoon, nung siya po ay nagsimula sa kanyang earthly ministry, siya po ay pumili, no, sa Matthew chapter 3 verse 13 hanggang 14 ng kanyang makakasama upang sila yung kanyang ipahayo. Ang sabi po rito, at siya'y umahon sa bundok at tinawag niya ang balang kanyang maibigan. Pansinin po natin ito, no? And he calleth unto him whom he would. Ibig sabihin, Jesus Christ is the one who choose. Ang Panginoong Yesus po ang siyang pumili. Very important po ito. At siya'y umahon sa bundok at tinawag niya ang balang kanyang maibigin at nagsilapit sila sa kanya. Verse 14, kaya nga sinasabi ng Panginoon, you are not choosing me, I am choosing you. It is grace. Ito ay isang biyaya. Kumbaga sa isang team, no? Kung halimbawa sa basketball, yung sikat na team, ikaw ay mapasama sa team na yon. It is a great privilege. At dito sa verse 14, doon sa mga pinili, doon sa mga tinawag ng Panginoon, pansinin natin yung salitang ordain sa English, naghalal at nagalal siya ng 12 upang sila'y makisama sa kanya, yung inner circle, at upang sila'y suguin niyang magsipangaral. I-ordain 12, no? Merong number, although marami siyang mga tinawag, pinili, at doon sa mga pinili, siya ay nag-ordain, naghalal ng 12, yun yung 12 apostles. At binigyan niya sila ng mga kapamahalaan o power to heal sicknesses and to cast out devils. At yan yung 12 disciples, simula 16 hanggang sa mga sumusunod. Kaya sa mga panahon na si Apostol Pablo ay nagpapayag na siya'y apostol, during the time of Paul, yung kanyang apostleship is very questionable. For so many times sa kanyang mga sulat, lagi niyang sinasabi yon. Si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. At yan ay isang mahalaga na makita natin ngayon dito sa ating pag-aaral. Sapagkat ito ay nagpapakita noong kanyang authority. At kung itutuloy natin, bilang mga apostol, no? Even yung mga early apostles, yung 12, sa John chapter 16, verse 12 to 13, pinaalaala ng Panginoong Yesus nung sila'y kasama pa niya, ito yung mga 12 apostles. Although ang isa dito, alam natin, si Judas, no? na kaanulo sa ating Panginoon. Dito sa John 16 verse 12 to 13, pinaalaala ng Panginoong Yesus ang kahalagahan
ng pagdating at ng pananahan ng Espiritu Santo sa 12 alagad o dito sa kanyang mga apostol at sa kanyang mga alagad. Ang sabi rito, mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo matitiis. Gayunmay, kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Very important yung pagkilos ng Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang papatnubay sa kanila. Mangunguna sa kanila. Hindi lang sa kanilang pangangaral, kundi maging sa kanilang pagsulat. Yung mga apostol, yung mga alagad na gagamitin ng Diyos na sumulat. At ito yung mga epistles. Mamaya makikita po natin yan. Napakahalaga po nito. Na sa kapangyarihan ng Espiritu ay naipahayag ang mga katotohanan, ang mga spiritual na bagay. At ito'y naging salita ng Diyos. Kaya yung fulfillment nito, doon sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12 to 13, yung fulfillment noong promise ni Jesus, doon sa John 16, ang sabi rito, ngunit ating tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad ng Diyos. That we might know the things that are freely given to us of God. Na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita. Which things also we speak, not in the word which man's wisdom teacheth. Hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Napakalaki ng role ng Holy Spirit. At sinabi rin ni Pedro yan sa chapter 1, no, na ang mga sumulat ay pinatnubayan ng Espiritu Santo. Mahalaga na makita po natin ito. At meron tayong maganda pong insight na nakita rito. At dahil po dyan, sabi sa 1 Corinthians, siguro, chapter 14, 37 to 38. Dahil sa pananahan ng Espiritu, dahil sa patnubay, dahil sila'y kinasihan ng Diyos, no? Sabi niya, doon sa verse 37, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Datapwat kung ang sino man ay mangmang, ay manatili siyang mangmang. Kaya nga mga kapatid ko, maningas na pakanasain ninyong panghuhula at huwag ninyong ipagbawal ang magsalita ng mga wika. Datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng bagay. During that time, napakahalaga noong katotohanan na ang mga tao na ginagamit ng Diyos sa pangangaral, sa pagsusulat, ay sa pangunguna ng Espiritu Santo. At nakita natin ang kaalagaan niyan sa early church. Nung sila ay maghanap ng makakatulong sa gawain sa iglesia, sila ay kinakailangan puspos ng Espiritu Santo.
Bakit po sinasabi ito? Sapagkat ang mga apostol, si Pablo bilang apostol, bagamat siya yung kauli-hulihan, sapagkat siya tinawag bilang apostol, inordain bilang apostol ng ating Panginoong Hesus doon sa kanyang resurrected situation. Napakahalaga na makita natin to sapagkat ang mga apostol, ang kanilang mga sinulat, ang kanilang mga itinuro, ang siyang naging pundasyon sa pagtatayo at pagpapalago ng local na iglesia. Makikita natin yan doon sa pinag-aralan natin sa Ephesians chapter 2, verse 18 to 20. Sabi rito, sapagkat sa pamamagitan niya tayo may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. The teaching, either it is by preaching and by writing. Ito ngayon yung mahalagang mga katotohanan na may kinalaman sa pagtatayo, pagpapasimula ng isang local church. Kaya dito sa Colosas, bagamat hindi si Pablo po, ang ginamit ng Diyos, maliwanag, hindi si Pablo ang ginamit ng Diyos, sapagkat ayon dito sa chapters 1, verse 6 and 7 ng Colosas, si Epaphras, na lingkod na kasama ni Pablo, na naligtas sa Epeso, sa 3 taon na pangangaral ni Pablo doon sa Epeso, sapagkat ang Epeso ay may layong 3 araw na distansya na paglalakad, more than 3 to 4 days na paglalakad, 100 miles. Ayon sa mga Bible scholar, itong si Epaphras ay local, tunay na ang kanyang pinagmulan ay sa Colosas, bagamat siya ay naligtas sa Epeso. From Epeso, siya ay bumalik sa Colosas upang dalhin ang magandang balita, ang ebanghelyo. Ang sabi rito, na ito'y dumating sa inyo, sabi niya, verse 5, dahil sa pag-asa na natatanan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng ebanghelyo, na ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paano sa buong sanlibutan na namumunga at lumalaganap. Gaya rin naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at malaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ayon sa inyong natutunan kay Epaphras na aming minamahal, na kasamang lingkod na isang tapat na ministro ni Kristo sa ganang atin. Maliwanag na si Epaphras ang ginamit ng Diyos upang makapagpasimula ng isang local church. At napaka-importante po nito. Bagamat si Pablo bilang apostol, hindi pa niya nakita, at mamaya makikita natin na nalaman lang niya yung kalagayan ng nagkaroon lang siya ng connection kay Epaphras.
Dahil kay Epapras, nagkaroon siya ng connection sa Colosas. Pero si Epapras, ang tunay na ginamit para mapasimula ng Colosas. Ano ang lesson po rito? Ito yung insight dito. Napakahalaga nito. To start, para tayo ay makapagpasimula ng isang local church, ang kailangan natin ay ang pangangaral ng Ebanghelyo. Yaan ang pinakakailangan. Yaan ang pinakauna. Gospel. Si Kristo ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ang gospel, ang siyang napakahalagang pinagmumulan. At yaan yung mga naliligtas. Kaya yung gospel, yung magandang balita, ay una nilang narinig kay Epapras. Pero sabi nga dito sa Colossus chapter 4, verse 12 to 13, sabi rito, binabati kayo ni Epapras na isa sa inyo na lingkod ni Kristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin upang kayo magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat ng kalooban ng Diyos. Sapagkat siya'y binibigyan kong patotoo na siya'y totoong nagpapagal sa inyo at sa nga Laodicea at nga sa Hierapolis, magkakatabi po ito ng mga bayan. At maliwanag, noong sinulat ito ni Apostol Pablo, kasama po niya si Epapras. Sabi po rito, binabati kayo ni Epapras. Nang ito po ay isulat ni Pablo, kasama niya si Epapras. Kaya nalaman lang ni Pablo ang lokal na iglesia doon sa Colosas at sa mga kalawig pang bayan ay dahil kay Epapras. Si Epapras na naligtas sa Epeso sa pangangaral ni Pablo, sapagkat for almost 3 years siyang nangangaral sa Epeso. Doon naligtas si Epapras. At maliwanag na si Epapras ay fellow prisoner ni Paul. Si Epapras ay fellow prisoner ni Paul. Si Epapras ay maaring pumunta sa kanya para tulungan siya at siya'y nakabilanggo rin. At alam naman natin na si Pablo ay naka-house arrest. Kaya diyan nalaman ni Pablo ang mga suliranin diyan sa Colosas, sapagkat ang Colosas ay binubuo ng mga Gentiles and mga Jewish, no, yung mga Greeks na para sa kanila mahalaga ang karunungan, at sa mga Hudyo naman para sa kanila ay mahalaga ang mga ritual. Pero ang mahalaga ay si Jesus. Kaya doon sa Colossians chapter 1 verse 15, ito yung supremacy of Christ. Sabi niya na siyang 14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Kaya maliwanag
sa ating pag-aaral yung kasagutan na kung kailan at saan at bakit. Maliwanag na ang sulat na ito ay galing kay Pablo at nalaman ni Pablo ang tungkol sa Colossus dahil kay Epapras na siyang ginamit ng Panginoon to establish. Pero napakahalaga rin noong mga doctrines para tumibay ang iglesyang ito. At ito ang layunin ng sulat ni Pablo sa Laodicea at gayon din sa Hierapolis. Dito nakita natin yung senaryo at isang katotohanan ng isang bagay na nakita natin. To start a new local assembly, napakaalaga ng gospel. Preaching the gospel. Yun yung ipangangaral. At kapag ka na-form ang local church, alam naman natin yan, through the consecutive meetings of the church, para ma-edify ito, para tumibay ito, napakahalaga ng mga teaching tungkol sa church. At ang mga epistles ni Paul, ginamit siya ng Diyos sa kapangyarihan ng Espiritu Santo upang magdala ng maraming mga katotohanan tungkol sa iglesia. Kaya dito rin sa Colossians chapter 1 verse 18, sinabi niya na si Jesus yung supremacy, siya yung ulo, verse 18, ng katawan. Ang tinutukoy niya ang church sa makatwid bagay ng iglesia. Kaya napakahalaga na makita natin ang mga katotohanan ito at ito'y bibigyan natin ng detalye sa mga susunod. Ngayon, kung si Pablo ay nabalitaan niya, nalaman niya ang kalagayan ng mga taga-Colosas tungkol kay Epapras, at si Pablo ay pinangunahan ng Diyos sa kanyang pagsulat, hindi lamang sa mga taga-Colosas. Mamaya, nakita natin doon sa Epeso, sa Pilemon, no? Pilipos, siya rin yung sumulat. Tinatawag yan ng mga prison epistles. Mamaya titignan natin yan. Actually, 6 yan na letter. Ito yung mga prison epistles niya. Yung Epeso, Pilipos, Colosas, and then yung Pilemon. Kung nalaman ni Pablo kay Epapras at siya'y sumulat upang sila'y aralan, sila'y turuan ng mga sound doctrine tungkol sa supremacy of Christ, no? Na siya lamang ang matibay na pinagmumulan, rooted in Christ, to be identified in Christ. Si Jesus lang. Sino naman ang nagdala ng sulat? Ang carrier ng sulat nila ay si Tychicus at si Onesimo. Ayon dito sa chapter 4 ng Colossus, verse 7 hanggang verse 9. Sabi rito, ang lahat ng mga bagay na ukol sa akin ay ipapatalastas sa inyo ni Tychicus, na minamahal na kapatid at tapat na ministro at kasamang lingkod sa Panginoon, na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito upang malaman ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang aliwin ang inyong mga puso. Sabi niya, nakasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyari dini.
itong dalawang convert na ito, itong dalawang believer na ito, Tychicus and Onesimo, the runaway slave, ay mga taga-Colosas sila. Na sila naman ang magdadala ng sulat na ito, hindi lamang sa Colosas, maging sa Pilipos, maging sa Epeso. Sabi doon sa Epeso 6:21-22, sabi niya, "Datapwat upang mangalaman ninyo naman ang mga bagay na ukol sa akin at ang kalagayan ko, si Tychicus na aking minamahal na kapatid at tapat na ministro ay siyang magpapakilala sa inyo sa lahat ng mga bagay, na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito upang makilala ninyo ang aming kalagayan at upang kanyang aliwin ang inyong mga puso." Napakaganda po nito. Si Pablo ang ginamit ng Diyos para sumulat ng mga katotohanan mula sa Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ito pong si Tychicus, si Onesimo, na mga mananampalataya, sila yung nagdala ng sulat na ito sa mga iglesia. Sila yung postman, sila yung carrier, sila yung nagdala. At ngayon po, kung si Pablo ang ginamit ng Diyos, ito yung insight po rito. Kung si Pablo ang ginamit ng Diyos para ito ay maisulat, na siyang naging salita ng Diyos, at sila Tychicus at Onesimo ang nagdala nito sa church. Sila yung carrier. Ngayon, ito'y nasa mga church. Anong tawag ngayon sa church? Anong tawag po ngayon sa church? Di ba mga steward? Mga katiwala, ang sabi nga, suhay ng katotohanan doon sa Timothy. Tayo ngayon yung in charge. Tayo ngayon yung ang local church ngayon ang siyang katiwala. Tayo ngayon ang mayroong pananagutan to spread this teaching, to spread the gospel, to spread the doctrine, the sound doctrine. At yan ang isa sa mga kailangan ngayon, yung pagiging good steward. Kailangan tayo, at paano tayo magiging katiwala ng mga katotohanan ito? By preaching and by living. Kasi nagiging powerful yung teaching kapag nakikita sa buhay natin. At ito yung isang napakahalaga. At dito, ito yung mahalaga na sinasabi dito sa Colosas. At gusto ko rin kunin, hindi ko lang alam kung ano oras na ba. 9. Okay. Siguro 30 minutes pa. Kasi napaka-importante rin ito. Sabi rito kasi si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamagitan ng kalooban ng Diyos at ang kapatid nating si Timoteo. Timothy, our brother, sabi niya, no? Ano po ang malaking significance, ang isang malaking katotohanan? Bakit kaya isinama ni Pablo ang pangalan ni Timoteo dito sa kanyang sulat? Tinawag niya siyang as brother. No? Dito, not a child, pero although sa ibang mga tinawag niya siyang anak. No? Tinawag niya rin siyang co-workers. Pero dito, as brother. Yan. Alam niyo ba na napansin ko
isang napansin ko sa mga sulat ni Pablo, lagi niyang kasama. Lagi niyang isinasama si Timoteo sa kanyang sulat. 6 na nasulat ni Pablo sa Colosas, sa 2 Korinto, no? Tingnan natin sa 2 Korinto, di ba? Sa chapter 1 ng 2 Korinto. Gusto ko lang makita natin to kasi merong napakalaki na katotohanan na makikita tayo rito. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Pansinin natin, kasama niya si Timoteo. Sa Philippians, ganun din, di ba? Sa Pilipos, binanggit din niya ang bagay na ito. Si Pablo at si Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Kristo Jesus na nga sa Pilipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama, sa Panginoong Jesucristo. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos sa tuwing kayo'y akin naalala na parating bawat daing ko, yan no, yung sa Pilipos, si Pablo at si Timoteo, napakaliwanag. Lagi niyang kasama si Timoteo. Ganon din sa 1 Thessalonians, 2 Thessalonians. Binanggit din niya yan. Kay Philemon, binanggit din niya yan. Maliwanag, no? Maliwanag na siguro maaaring sasabihin natin, dahil kasama siguro ni Pablo nung sinusulat niya yan. No? Pero ito ang isang mahalaga na gusto kong makita natin. Kasi sa 1 Timothy chapter 1 verse 2, chapter 1, 1 and 2, dito recipient talaga ng letter ni Paul. No? Si recipient siya. Siya yung tumanggap. Kasi personal letter ito ni Paul kay Timothy. Sabi niya, si Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa kay Timoteo na aking tunay na anak sa pananampalataya. Biyaya, kahabagan at kapayapaan nawang mula sa Diyos na Ama kay Jesucristo na Panginoon natin. Actually, mga tuntunin nito, katuruan ng isang young workers, no? Na itong letter ng Timothy, ito personal, recipient si Timothy ng sulat na ito. Siya yung mismong tumanggap ito. Si Pablo ang sumulat at naka-address ito kay Timoteo personal. Pero doon sa 6 na aklat na sinulat ni Pablo, makikita natin co-sender niya. No? Parang kasama niyang nagpadala ng mga sulat na ito. Maaring ito'y binasa niya o maaring ito ay nag-contribute siya. Hindi natin alam. Pero ang mahalaga, lagi si Pablo at si Timoteo. Ano ang kahalagaan nito? Bakit kaya isinama pa ni Pablo ang pangalan ni Timoteo? Bakit kaya ipinaintulot ng Espiritu Santo na ang pangalan ni Timoteo ay mabanggit at maisama sa mga sulat na ito ni Apostol Pablo na may kinalaman sa mga iglesia? Sa Corinto, sa Thessalonica, sa Colosas, sa Pilipos, at sa mga iba pa. Bakit kaya? Sino ba si Timoteo? Siguro maganda, kilalanin din natin si Timoteo. Mayroong short description si Paul about kay Timoteo sa Acts chapter 16, 1-3. Ang sabi sa Acts chapter 16, 1-3, at siya'y naparoon din naman sa Derbe at sa Listra, at naroon ng isang alagad na nagngangalang Timoteo, na anak ng isang Hudyang sumasampalataya, datapwat Grego ang kanyang ama,
siya'y may mabuting patotoo ng mga kapatid na nangasa Listra at Ikonyo. Inibig ni Pablo na sumama siya sa kanya at kanyang kinuha siya at tinuli dahil sa mga Hudyo para hindi sila maging katitisuran na nangasa mga dakong yaon sapagkat nalalaman ng lahat na ang kanyang amay Grego. Ito yung mga bagay na makikita natin, pagkakakilanlan, description ni Pablo tungkol kay kung taga saan siya, kung saan siya nagmula, kung ano yung kanyang family background, Jewish yung nanay niya, at Grego yung kanyang tatay, at sila ay taga Listra, no? Actually, alam naman natin kung sino yung lelang niya, sino yung nanay niya. Pero ito yung isang bagay na gusto kong tingnan natin. Actually, ito yung description ni Paul sa kanyang first missionary journey. Pinili niya. Isa sa mga pinili niya, according sa mga Bible scholar, 15 to 20 years yung kanilang pagsasama sa paglilingkod sa Panginoon, sa paghayo, sa pangangaral ng Ebanghelyo. At sa Pilipos, merong isang napakagandang sinasabi si Pablo tungkol kay Timoteo. Pilipos chapter 2, pinag-aralan natin ito. Di ba yung nagbigay ng halimbawa bukod sa ating Panginoong Yesus kay Pablo at si Timoteo, ginamit niyang halimbawa doon sa Pilipos. Sabi niya sa Pilipos chapter 2, 19-24, sabi niya, datapot inaasahan ko sa Panginoong Yesus na suguing madali sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag. Very trusted ni Paul si Timothy. No? Maybe siguro alam niya hindi backfighter si Timothy. No? Siguro kumpiyansa siya na hindi siya sisiraan ni minsan kasi may mga mayroong mga magkakasamang ganun eh. No, meron isasama mo lang pagkatapos ay dahil sa mga ambisyon niya minsan ay take niyang opportunity yon na hindi kasama si Paul, sisiraan niya si Paul. Hindi ganun. Dito very trusted ni Paul si Timothy. Sabi niya, upang ako naman ay mapanatag pagkaalam ko ng iyong kalagayan. Ibig sabihin, very trusted si Timothy. Verse 20, sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na nagmamalasakit na totoo sa iyong kalagayan. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. Yung tinutukoy niya yung mga taga-Pilipos. Sabi rito sa 20:21, sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Jesucristo. Alam ni Paul na hindi siya sangayunan ni Timoteo ang mga carnality, hindi siya parang magpapa-impress o aayunan niya para to gain their affection or to gain their para mag-gain niya yung attraction nitong mga Kristiyanong ito dito sa Pilipos, dahil nga ayon dito ay marami sa mga taga-Pilipos na mga selfish, mga carnal. Verse 22, ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa Kanya na gaya ng paglilingkod ng anak sa Ama. Yung stand ni Paul, yun din ang stand niya. No? Ay gayon naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. And verse 23, sabi niya, siya nga ang aking inaasahang suguing madali. Pagkakita ko kung ano ang mangyayari sa akin. At alam naman natin na si Pablo, iniisip niya na siya ay lilisan na. No? Datapot, sabi niya, umaasa ako sa Panginoon na diya'y makarating din naman akong madali. Aring yung kanyang pagkabilanggo
ay maari siyang ma-release. Pero ang kalagayan nito, gusto kong makita natin, why napakahalaga na isinusulat ni Pablo ang pangalan at itinulot ng Espiritu. Una, dahil si Timoteo hindi siya apostol. No? Hindi siya apostol. Bakit siya in-include sa mga sulat ni Pablo? Kasi si Timothy ay wala siyang authority like Paul, because Paul is an apostle. Pero hindi naman niya isinama lang ang pangalan ni Timothy sa kanyang mga sulat. Hindi lang niya isinama yung pangalan ni Timothy dahil kasama niya. Hindi yon. Dahil yung qualification, dahil yung ambag ni Timoteo, yung kanyang karakter, yung kanyang paglilingkod, yung kanyang ginagawa. Kaya dito parang binaback up ni Paul si Timothy sa mga charges. Nang sa ganon ay kilalanin siya. Kaya nga may sulat din siya na maging halimbawa siya. Huwag niyang ikahiya ang kanyang pagiging kabataan. Ibig sabihin nun, para kilalanin siya. Sapagkat alam ni Pablo ang kanyang spiritual contribution at yung kanyang spiritual status at yung kanyang faithfulness sa gawain ng Panginoon. Gusto niya siyang i-back up tulad ng ginawa ni Pablo kay Pilemon. Sa Pilemon, verse 8 and 10, binack up ni Pablo si Pilemon nung pabalikin niya sa Colosas para si Pilemon ay tanggapin ng maayos ng mga kapatiran. Ang sabi ni Pablo doon sa Pilemon chapter 1 verse 8 to 10. Sabi ron, kaya bagamat kay Kristo ay mayroon akong buong pagkakatiwala upang ipagtagubilin ko sa inyo ang nauukol, gayon may alang-alang sa pag-ibig ay bagkus akong namamanhik kung sa bagay akong si Pablo ay matanda na at ngayon na may bilanggo ni Kristo Jesus, ipinamamanhik ko sa inyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking mga tanikala, si Onesimo, na ng unang panahon ay hindi mo pinakinabangan, datapwat ngayon ay may pakikinabangin ka at ako man. Na siya'y aking pinababalik sa iyo sa makatwid, bagay ang aking sariling puso. Dito, sa letter ni Pilemon, no, si Onesimo ay pinababalik niya hindi lamang kay Pilemon, kundi sa iglesia doon sa Colosas. At binaback-upan niya para siya ay tanggapin, para siya ay kilalanin. Sapagkat nakita ni Pablo ang tunay na pagsisisi at pananampalataya ni Onesimo. At yan din ang isa sa mga dahilan kung bakit si Pablo lagi niyang isinasama ang pangalan ni Timoteo. Hindi lang dahil kasama niya, dahil sa nakita niya ang contribution nito spiritually. Naalala ko noong panahon na ako'y bago-bago ring Kristiyano, doon hindi ko maintindihan yun. Noong ako ay dinidisciple ni Mr. Hack,
may mga Sunday na tinitipan niya ako, magkita tayo sa ganito, dadaanan kita. Sinama niya ako sa Basa Air Base, sinama niya ako sa Dao Good News, at sa mga iba pang mga local churches, pabanlag. Hindi ko masyadong naiintindihan noon yon. Pero nitong ako ay, kahit wala na siya, alam ko bakit ako kilala sa Dao, bakit ako kilala sa mga iba-ibang mga iglesia. Dahil inintroduce niya rin ako. At marahil yun ang gusto ni Pablo. To introduce Timothy na maaasahan, na mapagkakatiwalaan para sa mga gawain ng Panginoon. Sayang, gusto ko pa sanang kunin yung sinabi niya sa verse 2 na sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama. Kaya lang nakita ko medyo 9:23 na. Sana ay dito sa ating pag-aaral, nakita natin kailan ito na isulat, saan ito na isulat, no? Paano itong sulat na ito, paano niya nalaman yung mga taga-Colosas, Hierapolis, at paano nadala yung sulat doon sa church, sa Colosas. At nakita rin natin bakit in-include niya sa mga letters niya si Timothy bilang isang kapatid, bilang isang pamilya. When you call brother. At higit sa lahat, bagamat hindi siya yung nagplant ng church, pero nakita natin yung pangangailangan ng isang how to church planting by sharing and preaching the gospel. At kapag ito isang church na, what is needed? Yung mga sound teaching, sound doctrine. Huwag tayong alis doon. Actually, ang mga taga-Colosas, sabi nga hindi sila mega churches. Titingnan natin parang sa pagpapatuloy natin, makikita natin. Hindi naman sila konti, hindi rin sila marami. But, ang mahalaga, ito ay founded by Christ and by the apostles' doctrine. Kaya, ito ay isang mahalagang pag-aaral, ang aklat ng Colosas, ang mga epistola na pinag-aralan natin, sapagkat yan ay naglalaman ng mga katotohanan kung paano ang function ng isang local church. At yan ang magiging batayan natin. Yan ang magiging goal natin. Preach the gospel, to teach sound teaching. And the rest, ang Diyos na siya ang bahala noon. Let us pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pinagkaloob mo na panahon, sa pagpapatuloy po namin sa aming pag-aaral sa iyong mga salita. Patuloy, tulungan mo po kami na masumpungan ang mga mahalagang katotohanan ng iyong mga salita. Upang sa panahon po namin, ang aming mga buhay ay tunay na maging matatag at ang aming mga lokal na iglesia ay tunay po na matanim sa tamang pundasyon at tunay na lumago ito sa mga pamamagitan ng mga tamang katuruan na siyang magpapasakdal, magpapatibay sa aming pananampalataya bilang isang lokal na iglesia na tunay na makapagbibigay ng kalwalatian sa iyong banal na harapan. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Pagpalain mo po ang naging pag-aaral po namin. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless bawat isa. At siguro ay darako na tayo sa mga question and answer. At kung mayroon ding karagdagan ng ilang mga kapatid, welcome natin yan para sa ikatitibay pa at ikatututo ng bawat isa sa atin.
Sige po. Sige po. Kagaya po ng nasabi ng ating kapatid ay open up po tayo sa mga question po at mga karagdagan po sa ating pong mga kalalakihan. Ang question po ay para po sa ating lahat at ang karagdagan po sa ating mga kapatid na kalalakihan po. Sige po, meron po ba tayong question mga kapatid? Sige po, last call po para kung meron man po tayong question. Okay, sige po. Siguro ang ating pong katahimikan, ito po ay tanda po na naging malinaw po ang ating naging pag-aaral. Salamat po sa Diyos at salamat din po sa anak po na kanya pong ginamit sa pagtuturo. At ngayon po sa ating pong pagwawakas ay hilingin po natin kay Brother Ryan Mark po na pangunahan po tayo sa closing prayer po. Tayo po'y manalangin po. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Ama, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa mabiyayang oras po na inyo pong pinagkaloob po sa bawat isa po sa amin upang muli kami po ay makapag-aral, makapagbulay po ng inyong pong mga salita. Salamat po ng marami, Ama, sa mga katotohanan po na nahayag sa gabi po na ito. Salamat po, Ama, na nakita po namin ang naging buhay po ni na Apostol Pablo, kung paano pong naisulat ang mga epistles. Salamat po, Ama, sa mga mananampalataya po na inyo pong ginamit upang maisulat po ito at upang madala po ito sa mga pupuntahan sa Colossus, sa iba't iba pong lugar na inyo pong niloob na makarating po ang mga sulat po na ito at hanggang sa amin pong panahon ngayon ay amin pong nagagamit at amin pong pinag-aaralan. Maraming salamat po, Ama, sa inyo pong patnubay sa inyo pong mga salita na amin pong mga patuloy po na napag-aaralan. Maraming salamat din po, Ama, sa inyo pong anak po na ginagamit sa pagtuturo po ng inyo pong mga salita. Ang patuloy po naming dalangin na ang inyo pong pangunguna sa kanya pong buhay, sa kanya pong buong pamilya, sa kanya pong mga karamdaman po, Ama, ay sa inyo po namin patuloy po na ipinagkakatiwala at nawa patuloy niyo po siyang magamit sa inyo pong mga gawain, sa pangangaral po ng inyo pong mga salita. Maraming salamat din po, Ama, sa bawat isa po na nagbigay po ng oras sa aming pong pag-aaral. Ang patuloy po na dalangin po namin ay pangunahan po ninyo kami at tulungan po ninyo kami, Ama, na patuloy pong saliksikin at basahin at pag-aralan po ang inyong pong mga banal na salita. Maraming salamat po at patuloy na dalangin din po namin ang mga kapatid po na hindi po namin kasama po sa naging pag-aaral po namin. Ang patuloy po naming dalangin na patuloy niyo po silang pangunahan at ingatan po sa anuman po ang kanila pong ginagawa sa kaorasan po na ito. Maraming salamat po, Ama, at dalangin din po namin ang mga natitira po pong oras sa gabi po na ito. Sa amin din pong pamamahinga ay sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang bawat isa po. Maraming salamat po at ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri
sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. Good evening po. God bless po. Okay, good evening po at God bless po sa ating lahat. Good evening po. God bless po.